Pinagtibit-balikat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naging pag-alma ng China sa umano'y plano ng bansa na bumili ng mid-range missiles mula sa Amerika. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Umalma ang China sa ulat na planong pagbili ng Pilipinas ng mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, nagpapalala lamang ito ng tensyon sa rehiyon kasabay na muling pag-apela na alisin na sa Pilipinas ang naturang missile system ng US Army. Abril pa ito nasa bansa na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, wala pang pinal na desisyon sa pagbili ng nasabing kagamitan. It's not a finality because there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the Typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Buwelta pa ni Teodoro sa China. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. Samantala, iniulat ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon sa tulong ng Philippine Coast Guard. Ito na ang ikatlong sunod na RORE na walang untoward incident matapos ang provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. May mga na-monitor ng mga PLA Navy and PLA Coast Guard and Maritime Militia but wala naman silang ginawang any coercive action. Average distance of 6 to 8 miles from our ships. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Philippine Navy ngayong araw. Umupo bilang bagong flag officer in command ng Navy si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, kapalit ng nagretirong si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Ipinangako ng bagong FOIC ang pagpapatuloy pa ng mga proyekto at modernization ng Navy. Magiging sandalan nito ang mga bagong batas, the Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nilagdaan ng Pangulo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.